Pwede magsalita? Tanong ko lang, yung mamang yon patay na. Paano yung laban niya sa sumo wrestling? Madali lang yan. Ikaw na ang panalo. Ang problema, hindi pa kami nagpapasa hanggang ngayon. Kung ako nga ang lalaban sa kanya. Pambihira tong batang to. Kanina lang ipinipilit na siya ang lalaban sa sumo wrestling. Kahit sino sa inyo ang umako ng panalo, ayos lang. Pwede kang mamili sa mga kasama mo para maging opisyal ang bilang ng panalo nyo. Sige, ikaw na lang. Hmm? Ikaw na ang nanalo sa sumo wrestling. Ako? 4 ng panalo natin, ha? Kumaganda ang lagay natin. Okay, ang sport ko naman. Tig-8 miyembro ng bawat team ang maglalaro ng dodgeball. Nakapili na ako ng mga makakasama ko. Teka, parang malabo to. Paano malalaman kung sinong nanalo? Isang tao, isang panalo, hindi ba? Tama, isang tao, isang panalo. Kaya yung team na mananalo sa game na to, may 8 panalo na. Pabor sa inyo yon. Ngayon naiintindihan ko na. Dahil sa ginawang sistema ni Razor sa laban, nabalansin niya ang laro. Kaya kahit na ilang panalo ang naitala namin, bali wala pa rin. Si Razor ang 14 na Diablo. Ang ibig sabihin ng 14 na Diablo ay ang kapangyarihan ng Nene Razor. Hindi, ayoko harapin ang tao sa laban. Ako rin ayoko, kahit di na ako makauwi, ayos lang. Makinig kayo. Pag nagsimula ang laro, magpatama na kayo sa bola para ma-out agad. Nagpapatawa ka ba? Pag tinamaan ako ng bola, tsak na mamamatay ako. Oo nga, totoo yun. Paalalaan ko na kayo. Pangkaraniwang bola lang ang gamit ko. Pero pag nilagyan ko ng net, yung bola nagiging bala, katulad kanina. Yun na, alis na ako. Teka, huwag kayong malis. Makakaisip kami ng lusot doon. Tayo na lang ang maglaro. Buhay ang nakataya, kaya dapat mahusay ang malalaro. Kung 6 lang kami sa team namin, okay lang ba sa inyo? Hindi ganun yon. Game to para sa 8 players, kaya tapatan yung bilang namin. Pero ang totoo, mag-isa ka lang, di ba? Alam ko namang baliwala kahit na magprotesta ako laban sa ginawa mo. Pero kakampi mo pa rin yun! Anong nagawang kasalanan ng Bapa ba para tratuhin na ganon? Bakit mo siya pinatay? Murder with robbery. Murder with rape. Bukod doon, nasentensyahan na rin siya ng hukuman dahil sangkot siya sa 11 pang mabibigat na kaso. Ang taong yan, ang isa sa lumikha ng game na to. Isa siyang game master. At isang tunay na tao. Malamang sina Bopobo at yung iba ay mga preso na nasa death row. Karaniwan ang nangyayari na kinukuha sila ng ibang professional hunter para magtrabaho at sumunod sa kanila. Hindi lamang lumabag si Bopobo sa kasunduan nang hikayat pa siya ng iba pa na sumama sa kanya. Kaya pinatahimik siya. Kapag giniyaan siya makaalis, ang kumuha sa kanya ang tatanggap ng ganong kaparusaan. Kabilang ang game world sa totoong mundo. Ha? Totoong mundo? Ngayon mo lang ba nalaman? Hindi ko naisip yun, Hindi pumasok sa isip kong alamin yun. Ang lugar na to, totoong mundo? Kung ganon, si Jean ay... Naiintindihan ko na. Ang batang yan ay alam ni Jane. Nagkaroon ako ng pagkakataong makilala ang iyong ama. Kung ganon, ikaw rin. Ayoko na manatili dito. Alis na ako, ayoko pang mamatay. Bago pa tayo madami sa kanila. Uy, bumalik kayo. Hayaan mo na, huwag mo na silang pabalikin. Pero paano yung laro? Kulang na kayo. Maglalaro ako para sa 3 tao. Ganito rin ang ginawa mo kanina, di ba? Kaya siguro naman okay lang. Okay lang yun, walang problema. 8 sa 8 na ngayon ang laban. Hayaan yung ipaliwanag kong rules ng game. Sa simula, dapat may 7 players sa infield at may 1 sa outfield. Ang unang team na maubusan ng infielder ang matatalo sa game. Pwede makabalik sa infield ng isang manlalaro na napunta sa outfield. Basta magsabi lang siya ng salitang back. Pero hindi pwedeng sabay-sabay pumasok. Pag may nakapasok ng isa, hindi na pwedeng pumasok ang iba. May isang mahalagang bagay sa dodgeball. Para matiyak kung paano ma-out, ginagamit namin ang bumper rule. Bumper rule? Oh, halimbawa,
Pag tumama ang binato kong bola sa isa sa inyo, tapos tumama uli sa isa pang kakampi nyo, nang hindi bumabagsak sa sahig, ibig sabihin nun out na yung dalawang taong tinamaan. Pero kung isa sa inyo ang nakasalo ng bola, wala ma-out sa inyo. Ngayon, iba rin kung ganito ang mangyayari. Kung sa pagtapon ko ng bola, tinamaan ang isa sa inyo tapos tumama sa isang kakampi ko nang hindi bumabagsak sa sahig, ang kakampi ko ma-out, hindi ang kakampi nyong tinamaan. Pero kung nakasalo kakampi mo ng bola, pagkatapos tamaan ng isa sa amin, yung kakampi naman namin ang maa-out. Tama. Teka ha. Para hindi ma-out, kailangan mo lang ilagan o kaya saluhin ng bola. May tanong kayo? Yung bang nasa outfield na player, pwedeng maka-out ng player sa infield? Oo, pwede yon. Pero hindi siya pwedeng pumasok sa infield para maglaro. Yung outfielder lang na nagsabing back ang pwede. Ngayon, simulan na natin ang larong dodgeball. Ako si number 0 at ako ang magiging referee nyo. Magsisimula ang laro sa pamamagitan ng jump ball. Ready? Go! Pinauubaya ako na sa inyong unang pagbato. Yabang, una pa kami. Tanggapin nyo ngayon ang pagbati ko sa inyo. Yeah!